Mahirap kalaban ang isang taong may malaking katungkulan sa gobyerno, kung saan mas higit silang makapangyarihan kaysa kanino man. Katulad ng naranasan ng dalagang si Noemi na parabang naging sumpa ang kagandahan niya. Pinagsamantalahan siya ng anak ng bise-gobernador ng kanilang lugar. Pansamantalang nawala sa sarili at dahil sa labis na galit ng tiyahing umaruga sa kanya, inilagay niya sa itim na kapangyarihan ang hustisyang hindi maibigay dahil lang sa malaking tao ang binabangga nila. Ano kaya ang kahahantungan ng kanilang buhay? Kung ang tangi lang makakapitan sa pagkamit ng hustisya ay ang pagdulog sa itim na mahika. Kising ka na ba, Noemi? Halina at nakahanda na ang pagkain. Masamang pinaghihintay ang grasya. Opo, tiya. Kanina pa naman po ako gising. May inaayos lang po ako kasi kailangan namin tong maipasa sa school. Si Vic kasi nasira yung una kong ginawa eh. Ayan, kailangan ko tuloy ulit gumawa. Hindi naman din ako tinulungan. May pasok pa rin pala kayo? Ang akala ko ba bakasyon nyo na ng ganitong panahon? Kapag Marso, di ba wala nang pasok? Bakit yung anak ni Merlinda, wala na silang ginagawa sa school? Andyan sila madalas, nakikita ko sa labas. College na po ako, tiya. Mukha po atang nakalimutan nyo na. Samantalang yung sinasabi nyo po, nasa junior high pa lang. Iba po ang schedule namin kaysa sa kanila. Sa August pa po kami walang pasok. Tapos October naman ang graduation ng mga gagraduate po. Kaya po ayan, kahit summer may ginagawa kami. Nakakainggit nga yung mga nasa beach na. Ah, ganun ba? Noon kasing kapanahunan ko, kapag tungtong ng Marso wala nang pasok. Tapos kung saan saang dagat na kami nagpupunta. Para tuloy ang tanda ko na. O siya, sige bilisan mo dyan at magpunta ka na sa kusina. Huwag mong tagalan ha. Opo, saglit na lang naman po ito. Patapos na po ako. Susunod na lang po ako maya-maya. Agad na ring umalis si Belen at nagtungo sa kusina. Ang dalaga namang si Noemi ay inayos ang mga gamit niya para mabilis na lang niya itong mabibit-bit mamaya kapag aalis na siya. Simula pa nung bata si Noemi, ang tiya Belena niya ang nag-alaga sa kanya dahil nagkaroon na ng pamilya ang mga magulang niya. Matandang dalaga si Belen, kaya hindi siya nagdalawang isip na ampunin ang pamangkin kaysa mapunta ito sa masasamang tao. Ayaw na kasi siyang kunin ng kanyang ina, lalo pa at hindi siya tinatanggap ng napangasawa nito. Wala na rin ibang mapag-iiwanan sa kanya. Nasa malayo naman na ang ama ni Noemi at hanggang ngayon ay hindi niya ito nakakausap. Wala silang koneksyon kaya hindi niya rin kilala ang mga kapatid niya sa ama. Ang kapatid naman niya sa ina, madalas niyang nakikita sa Facebook pero hindi siya kinikilala ng mga ito. Masakit mang tanggapin, ipinamigay siya ng sarili niyang mga magulang para bumuo ng sarili nilang pamilya. Wala naman siyang ibinaon na sama ng loob dahil mas masaya siya sa pag-aalaga ng kanyang tiyahin. Mas puro ang pagmamahal na nararamdaman niya na para bang tunay siyang anak ni Tia Belen. Nang matapos ang kanilang almusal, nag-asikaso na rin ang dalaga para makapaghanda sa pagpasok sa paaralan. Tiya, aalis na po ako ha. Kayo na lang po ang magsarado ng bahay. Sige, mag-iingat ka. Hindi ka ba mag-aayos ng mukha mo? Parang namumutla ang labi mo. Alam niyo naman po na hindi naman ako sanay na mag-ayos. Maganda pa rin naman po ako kahit walang ayos, di ba? Sige po, aalis na po ako. Natatawang nagpaalam ang dalaga sa kanyang tiyahin. Habang naglalakad si Noemi, natanaw niya ang kaibigan niya. Teka, si Vic yun ah. Anong oras na hindi pa nag-aayos? Hoy! Ano pang ginagawa mo dyan? Bakit hindi ka pa magbihis? Ay, ano ba yan? Andyan kasi yung anak ni Vice Gob.
Kanina nakita ko siya namimigay ng patubig. Hindi ba nga, hirap tayo sa tubig ngayon kapag ganitong panahon? Tignan mo nga napuyat ako para lang makapag-ipon ng ipapaligo ko. Anong oras na nagkatulo yung gripo? Tapos pinuno ko pa yung mga drum sa bahay. Hindi ko ramdam. May poso kami, di ba? Sabi ko naman kasi sa'yo, pwede ka namang makiigib sa amin. Ang lapit lang ng bahay niyo Yung iba nga nating kapitbahay doon nakikiigib. Ang tamad mo kasi. Parehas lang naman yan sa patubig nila, magbubuhat ka pa rin. Ayoko nga. Ang bigat kaya sa braso magbomba, no? Saka, ito kasi nawasa. Magkaiba pa rin yun kaysa sa tubig na amoy kalawang. Teka. Papasok ka na ba? Ang aga mo naman yata. Ano? Maaga ka dyan. Nakalimutan mo na bang may klase tayo ng 11:00? Kailangan nating isubmit tong activities natin, di ba? Kaya nga pati ako napuyat dahil sinira mo yung sakin. Tapos kakalimutan mo lang? Hala, ngayon ba yun? Sandali lang pala, magbibihis lang ako. Hintayin mo na ako Sabay na tayo para may kahati ako magbayad sa tricycle. Diyan ka lang Baka mamaya iwan mo ko. Saglit lang ako, promise. Bilisan mo Kapag ako nainip dito, iiwan talaga kita. Ang bagal mo kasing kumilos. Aligaga na umalis si Vic. Bit-bit ang isang balding tubig na inigib niya. Habang naghihintay ang dalaga, napansin niyang mangilang beses na tumingin sa kanya ang anak ng bise-gobernador. Kilala niya si Hiro dahil sa tagal ng termino ng tatay nito sa unang distrito. Ilang beses na rin siyang nagpapakita tuwing may kampanya. Hindi na lang ito binigyan pa ng pansin ng dalaga. Hanggang sa mga sumunod na araw, sa paaralan naman nila nakita ang binata. Hindi ba si Hiro yan? Anong ginagawa niya dito sa campus? Nakakapagtaka naman. Dahil ngayon lang yung pumasok dito. Aba, malay ko sa kanya. Baka may pinupuntahan niyan dito. Hayaan mo niyan, tara na. Sa bagay. Baka may bago na naman silang proyekto rito. O kaya ipapaayos na yung ibang classroom. Baka nga, ang tagal na nilang pangako yun. Hanggang ngayon wala namang nangyayari. Baka naghahanap lang din sila ng pwedeng gawin para yun ang gagamitin nila kapag nangampanya sila. Hindi ba gano'n naman ang mga politiko? Baka nga. Ang dami na naman nila niyan. Baka sa susunod pati event sa school. Magpapakita na yan. Narinig ko kasi na balak siyang patakbuhin. Hindi ba last term na ng pinsan niya bilang vice mayor? Kahit naman sinong last term dyan, sa pamilya pa rin naman nila iikot ang posisyon. Huwag na lang natin pag-usapan, wala rin naman tayong alam sa mga ganyan. Nagpatuloy na maglakad ang dalawa kung saan nataon na madadaan sila sa harapan ng anak ng bise-gobernador. Muli na namang nakuha ang atensyon niya dahil sa ganda ni Noemi. Hindi maikakaila na sa kabila ng simpleng pananamit, nangingibabaw ang kagandahan ng dalaga. Balingkinita ng katawan, maputi at may maamong mga mata. Hindi na niya kinakailangan na maglagay ng make-up dahil litaw na ang natural niyang ganda. Sa katunayan, habang nagdadalaga si Noemi, marami ang nabibighani sa kanya. Pero wala pa sa isip niya ang pagkakaroon ng nobyo. Ang iniisip niya sa ngayon ay ang makapagtapos ng pag-aaral upang mabigyan ng magandang buhay ang tiyahin. Ilang araw ang lumipas, nakakapansin si Noemi na para bang palaging may nakamasid sa kanya. Sa bawat galaw niya, may mga matang nag-oobserba. May sasakyan din na madalas niyang nakikita na nakahinto sa di kalayuan. Anong ginagawa mo dyan sa pinto, Noemi? Bakit hindi ka pumasok sa loob at isarado mo na yan? Aba, baka pumasok ang mga lamok. Hindi ako nakabili ng katol ngayon. Wala akong magagamit kapag nagkataon. Tia, nakikita niyo po ba ang sasakyan na yan? Para kasing napapansin ko na palagi yung nakapark malapit sa atin. Hindi naman po ganyan ang sasakyan ni na Aling Helen. Ngayon ko lang po nakita yan eh. Masama po ang kutob ko. Saan ba dyan? Wala akong maaninag sa malayo.
Alam mo naman na malabo na ang mga mata ko. Naiwan ko sa kwarto ang salamin ko eh. Sigurado ka ba na hindi yan nawawala dyan? Baka naman may binili lang silang bagong sasakyan. Alam mo naman ang mag-asawa na yun. Parang hilig na nilang mangolekta ng iba't ibang sasakyan. Kahit nga wala silang paglagyan bumibili pa rin sila. O kundi kaya sa bisita nila. May kapatid kasi yan galing abroad Minsan dinadalaw siya dyan. Hindi ko po sigurado, pero minsan kasi nakikita ko rin yan sa labas ng campus namin. Nagtataka lang ako. Mamaya kasi kung ano na ang masamang balak ng may-ari ng sasakyan na yan. Alam niyo naman po ang panahon natin ngayon. Baka naman kasi doon din nag-aaral ang anak ng may-ari niyan. Balita ko may bagong lipat dyan sa kabila. Baka sa kanila yan pero wala lang pagparkehan. Hayaan mo bukas, itatanong ko kung kaninong sasakyan yan. Halika na sa loob, isarado mo na yung pinto. Tingnan mo nilalamok ka na. Baka mamantal yan. May pagdududa man, isinawalang bahala na lang ito ng dalaga. Hindi niya rin maipaliwanag sa kanyang sarili kung ano ba ang tumatakbo sa kanyang isipan. Kinabukasan, Sabado, maagang nagising ang dalaga upang samahan ang kanyang tiya na magpunta sa palengke. May maliit na pwesto si Belen sa palengke. Nagbebenta sila ng mga gulay. Ito ang negosyo na itinaguyod niya nang makauwi siya ng Pilipinas. Ilang taon kasi siyang nagtrabaho sa Qatar at nang ampunin niya si Noemi, nag-isip siya ng negosyo na makakatulong sa kanilang dalawa. Kapag wala namang pasok ang dalaga, tinutulungan niya ang tiyahin na magtinda. Sandali lang, Noemi. Maiwan na muna kita rito ha. Naiihi na talaga ako. Sige lang po. Wala pa naman po masyadong bumibili. Okay lang po ako rito. Kabisado naman ni Noemi ang presyo ng mga gulay, kaya wala siyang magiging problema. Habang abala ang dalaga na sinasalansa ng maayos ang mga gulay, may humintong lalaki sa pwesto nila. Pangpakbit po ba ang hanap niyo, sir? Teka, ito yung anak ni Vice Gov Anong ginagawa niya rito? Ngayon ko lang siya nakitang nagpunta sa palengke. Hi, kumusta ka? Ako po? Maayos naman. Bibili po ba kayo, sir? Kung bibilhin ko ba lahat ng tinda mo, papayag kang sumama sa akin? Pasensya na po kayo, sir. Hindi po. Nagbebenta lang po ako ng gulay, hindi po ng sarili ko. Hindi ba pwede kahit saglit lang? Kakain lang naman tayo sa labas. Seryoso po ba kayo, sir? Bakit niyo naman po naisipan yan? Wala naman. Nakikita ko lang na pwede kang sumali sa pageant. Ang ganda mo kasi. Bagay ang katawan at height mo. Sa katunayan, pwede ka nga rin maging artista. Kakaiba kasi ang ganda mo. Alam mo, nag-handle ang family namin ng mga pwedeng isali sa Binibining Pilipinas. At pwede kita matulungan. Marami na rin kaming naipasok doon. Nako, hindi naman po ako ganun kaganda para sumali sa ganyan. Average lang po ang ganda ko. Baka po nabibigla lang kayo. Pasensya na po, pero ayoko po. Hindi ko rin po hilig ang mga ganyang bagay Kung gusto niyo po, may mga ipapakilala ko na pwede niyong matulungan. May mga classmate ako na sumasali ng pageant. Pero, pwede ba kitang ma-invite sa birthday ko bukas? Pasensya na po, pero marami po akong gagawin bukas. Hi, ma'am. Sa carrots po? Ilang kilo po? Hindi pinansin ng dalaga si Hiro, kaya nakaramdam ng pagkapahiya ang lalaki. May inis itong umalis, kung saan natanaw pa ni Noemi ang sasakyang pinasukan ng binata. Iyon ang sasakyan na palagi niyang nakikitang nakasunod sa kanya. Kaya pakiramdam niya ay may kung sinong palaging nakamasid sa kanya. Ay, may nakalimutan pala akong bilhin. Sandali lang ha, hintayin mo na lang ako rito. Bibili muna ako ng karne.
Sige lang po, ako na lang ang magsasarado ng pwesto. Yung munggo ha, baka maiwan mo dyan sa loob. Inilagay na ng dalaga ang munggo sa loob ng bag niya para hindi niya na ito makalimutan. Habang nagsasarado siya ng kanilang pwesto, nagulat siya nang sa pag-atras niya ay may isang tao na nakatayo sa likuran niya. Pasensya na, hindi ko alam na nandyan ka pala. Gusto mo bang ihatid ko na kayo pa uwi? Sabay na kayo sa amin. At maaga pa naman. Kung gusto mo, kumain na lang tayo ng dinner sa labas. Don't worry, ako na ang magbabayad. Hindi ko po alam kung bakit niyo ako kinukulit. Hindi po ba halata na naiilang ako sa inyo? Anak kayo ng politiko, hindi ko alam kung bakit ba sa akin ka lumalapit. Bakit ka naman naiilang sa akin? Huwag kang matakot. Tigilan niyo na po ako dahil wala naman kayong makukuha sa akin. Isa lang naman akong normal na tao eh. At yung sasakyan mo, alam ko na ikaw ang sumusunod sa akin. Bakit mo ba ako binabantayan? Bakit ba palagi mo akong tinatanggihan? Gusto mo ba ng pera? Anong kailangan kong ibigay sa'yo para pansinin mo ko? Kumunot ang noo ng dalaga matapos na ilabas ni Hiro ang wallet niya. Ipinakita sa kanya ang makapal na laman nito na para bang kaya siyang akitin ng salapi. Sa katunayan, mas lalong nakakaramdam si Noemi ng takot, lalo na sa talim ng tingin sa kanya ni Hiro. Para itong baliw na baliw sa kanya. Sabihin mo sa akin kung anong kailangan mo. Kaya kong ibigay ang lahat sa'yo. Pakiusap, tigilan mo na ako. Please lang. Natigilan sa paglakad palapit ang binata matapos nalapitan ng tricycle driver si Noemi at tinanong kung nasaan ang mga bitbit nila. Upang hindi makakuha ng pansin, agad na umalis ang binata at iniwan si Noemi. Hindi man pansin sa dilim ang mukha ni Hiro, ramdam naman ng dalaga ang inis nito. Mukhang may galit na ring namumuo sa binata, lalo na at ilang beses na siyang tinanggihan ni Noemi. Nang makauwi sila, agad na nagluto ang dalaga, ngunit hindi maalis sa kanyang isipan kung ano ba ang pangungulit na ginagawa sa kanya ni Hiro. Habang nasa hapagkainan ang magtiyahin, hindi na napigilan ng dalaga na ilabas ang kanyang mga iniisip. Kilala niyo po yung anak ni Vice Gov? Si Hiro po. Yung madalas na sumasama sa kampanya, tapos kapatid ni Mayor. Alam ko po kilala niyo yun dahil madalas yung sumasama kapag may bigayan ng relief goods sa atin. Oo, anong meron sa binata na yon? Mabait na bata yon, katulad ng kanyang ama at matulungin katulad ng kuya niya. Balita ko nga tatakbo yon bilang vice mayor. Mukhang magiging mas maganda palalo ang takbo ng lugar natin kapag nanalo siya. Malakas ang pamilya nila sa lugar natin, kaya hindi malabo na maging paborito rin siya. Gwapong bata rin at matulungin. Bakit mo naman naitanong? Madalas ko po kasing napapansin na lumalapit siya sa akin. Naiilang lang po ako sa kanya kasi nasa pamilya siya ng politiko pero inaaya niya ako magpunta sa birthday niya. Hindi naman ako sikat o mayaman para mapansin niya. Kanina po kasi sa pwesto, nilapitan niya ako. Para nga siya nag-aaya ng date sa akin. Hindi ko na lang siya pinansin. May nais pa sanang idagdag na kwento ang dalaga, ngunit hindi na niya ito tinuloy. Dahil baka maging dagdag alalahanin lang sa kanyang tiyahin. Ang narinig ko sa munisipyo nung isang araw, marami siyang inimbitahan ng mga simpleng mamamayan. Hindi kaya naisama ka roon. Maraming araw ang magpupunta. Ano naman ang sinabi mo sa kanya? Bakit naman hindi mo pinansin? Ganun lang yata yun. Kasi sabi nga nila, malambing siya katulad ni Vice Gov. Naku, tumanggi po ako. Naiilang po kasi ako sa kanya. Para kasing may kakaiba akong nararamdaman. Saka po, alam niyo naman na wala po akong balak mag-entertain ng lalaki. Normal sa isang dalaga na mailang. Baka kasi napapansin niyang ikaw lang ang dalaga na hindi nagpapapansin sa kanya.
Ganon kasi minsan ang mga lalaki. Mas ginugusto nila yung mahirap makuha. Ayos lang yan. Kung hindi ka pa naman handa makipagkilala sa mga lalaki, wala namang problema. Pero wag mo lang akong gagayahin na naging matandang dalaga, ha? Hindi pa naman po siguro. Bata pa naman ako. Marami pang mangyayari at marami pa akong makikilala. Basta sa ngayon, wala po akong balak na magnobyo. Kung magiging matandang dalaga ako, wala rin naman pong masama. Sandaling nawala ang pag-aalala ni Noemi dahil napalitan ito ng pagtawa. Dapit hapon kinabukasan, nagpapahangin ang magkaibigan sa tabing ilog, kung saan madalas nilang tambayan noong mga bata pa sila. Matalik na magkaibigan sina Vic at Noemi, kaya tanging ang binata lang ang pinagkakatiwalaan niya pagdating sa mga bagay na naiisip niya. Katulad na lang ng naging usapan nila ngayong araw. Alam kasi ng dalaga na hindi siya huhusgahan ng kaibigan kung sakali man na may malaman ito tungkol sa kanya. Hindi ko alam kung paano ko ba siya matatakasan. Kasi parang bawat sulok na pinagtataguan ko, malalaman niya ang ginagawa ko. Para siyang obsessed sa akin. Ni hindi nga kami magkakilala. Minsan lang magtagpo ang landas namin, pero parang hindi na ako nawala sa isip niya. Ang hirap ng ganito, sa totoo lang. What if kung may gusto sa'yo si Hiro? Ha? Bakit naman yun magkakagusto sa akin? Hindi naman ako ganun kaganda. Saka may mga artista nakakilala yun, no? Panigurado kung may nililigawan yun. Saka ayoko sa kanya. Ang tanda na kaya nun. Nasa 27 na yata siya. Hello, 19 pa lang ako, no? Ang layo ng agwat namin. Ayoko rin sa kanya. Hindi naman ganong lalaki ang type ko. Halatang playboy siya, no? Ang init pa ng ulo. Halatang spoiled dahil lahat ng gusto niya, dapat makukuha niya kaagad. Sa bagay, tama ka nga. Pero kasi, napapansin mo ka mo na madalas siyang nakasunod sa'yo. Ang weird naman nun. Kasi, hindi naman magpapapansin ng isang tao kung wala siyang gusto. Sa dami ba naman ng babae dito sa atin? Alam nga namang gusto ka lang niyang makilala at maging kaibigan. Baka masyado siyang nagandahan sa'yo. Weird na, nakakatakot pa. Alam mo naman ng mga politiko, makapangyarihan sila. Lahat ng gusto nila, makukuha nila. Isa pa yun sa inaalala ko. Paano kung may gawin siyang masama sa akin o kaya sa pamilya ko? Magsumbong ka kaya sa mga pulis. Tapos ikwento mo yung nararamdaman mo. Siguro naman, bibigyan ka nila ng proteksyon labang kay Hiro. Kung sakali man na may masama siyang balak sa'yo. Magsumbong? Tingin mo ba mas paniniwalaan ako ng mga pulis? Baka pagtawanan pa nila ako at sabihing masyado akong ilusyonada para magkandara pa sa akin si Hiro. Alam mo naman kung saang pamilya siya nagmula. Ang mga babae ang humahabol sa kanya. Oh, ano palang balak mo? Mukhang hindi rin siya tumatanggap ng rejection. Kaya talagang push na push siyang makuha ka. Hindi ba birthday niya ngayon? Oo. Tapos gusto niya akong imbitahan. Kaso ayoko talaga. Masama talaga ang pakiramdam ko kapag malapit siya sa akin. Parang anytime may kaya siyang gawin sa akin. Kasi hindi natin alam, baka may pinaplano na pala siya. Ayoko mag-isip ng negative na bagay, pero kasi ramdam ko talaga eh. Alam mo, kung yan ang nararamdaman mo, siguro dapat na tayong umuwi. At dapat hindi ka lumalabas na ikaw lang mag-isa. Mamaya, makidnap ka pa. Kapag nakidnap ako, alam mo na kung sinong kumuha sa akin. Sa huling pagbigkas ng salita ni Noemi, nabigla sila nang may mga kalalakihan na nagmamadaling lumapit sa kanila. Nasa higit 7 lalaki yon at malalaki ang mga katawan. Hinigit sila ng mga ito para makatayo. Pilit silang pinaghihiwalay. Sino kayo? Bitiwan niyo ako! Ah! Tulong! Tulungan niyo kami! Anong nangyayari, Vic? Vic! Noemi! Tama na! Nasasaktan ako!
Hindi na nakapagsalita pa ang binata matapos siyang suntukin sa sikmura ng isang lalaki. Nang bumagsak siya sa sahig, pinagsisipa siya ng 3 lalaki. Hindi na masyadong maaninag ng dalaga ang mga nangyayari. Lalo pa at nakaamoy siya ng isang matapang na kemikal na siyang unti-unting kumukuha ng kanyang lakas. Ang alam niya lang ay ipinasok siya sa loob ng sasakyan at sa pagsarado ng pinto, tanaw niyang nakahandusay ang kaibigan niya. Hindi sigurado kung buhay pa ba. Sa mga sumunod na sandali, nakarinig ng ingay ang dalaga na siyang naging dahilan upang magising siya. Nagpumigla si Noemi, ngunit nakatali ang mga kamay niya. Wala siyang makita sa paligid dahil sa piring na nasa kanyang mga mata. Ngunit tanda niya ang amoy ng alak at amoy ng usok. Nasaan ako? Pakawalan niyo ako, parang awa niyo na. Huwag ka nang umiyak, baby girl. Akong bahala sa'yo. Walang masamang mangyayari sa'yo. Dahil kasama mo naman ako. Walang niya ka! Pakawalan mo ako rito! Anong ginawa mo sa kaibigan ko? Alisin mo ang pagkakatali ko, ano ba? Huwag kang umiyak. Andito naman ako para pasayahin ka. Maghintay ka lang. Mamaya pa tayo makakarating sa parte na yan. Enjoy muna tayo ngayon. Hindi mo man lang ba ako babatiin ng happy birthday? Huwag mo akong hawakan! Bitiwan mo ako! Hayop ka! Walang iya! Ano ba? Hinigit ni Hiro sa panga ang dalaga at unti-unti niyang tinanggal ang piring sa mga mata. Nang sandaling makaaninag si Noemi, pansin niya ang pagiging lango ni Hiro sa ipinagbabawal na gamot. Nakikita niya rin kasi ang mga kaibigan ng lalaki na humihit-hit sa likuran at nagtatawanan. Higit 5 silang nasa loob ng kwarto. Alam ng dalaga na wala na sila sa tamang pag-iisip. Wala siyang lakas na labanan ng mga ito, lalo pa at nakatali siya. Ang kinis ng balat mo. Ang lambot. Ang sarap mo. Mabuti na lang. Alam nila ang gusto kong regalo para sa kaarawan ko. Ito talagang hiling ko Ang bilis naman nilang ibinigay sa akin. Parang awa mo na. Please, wag. Wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Maawa ka na. Huwag mo naman akong ganituhin. Magkaroon ka naman ng respeto sa isang babae. Shh! Tahimik. Huwag ka na magsalita. Dahil hindi ko na palalampasin ang pagkakataong ito. Maaangkin na kita. Hindi ka na kasi sana nag-inarte pa noong una. Maalagaan naman kita Gusto mo kasi yung sapilitan pa. Alam mo, ako yung tipo ng tao na mainipin. Kapag gusto ko, dapat makuha ko kaagad. Hindi ako pumapayag na tinatanggihan ako. Ginigil mo ako maigi. Wag! Huwag mo akong hawakan. Maawa ka na. Tulong! Tulungan niyo ako! Maawa na kayo sa akin. Pakawalan niyo ako. Wag! Please! Kahit pa sumigaw ka dyan, walang makakarinig sa'yo. Tayo lang narito. Tayo-tayo lang ang magsasaya. Kaya, huwag ka nang umiyak dyan. Mamaya niyan, masisiyahan ka na sa mga gagawin natin. Oh boys, labas na. Mamaya na kayo. Pagtapos na ako. Tawanan lang ng mga kalalakihan ang narinig ng dalaga. Katulad ng utos sa kanila,
Lumabas sila at iniwan ang dalawa. Wag, please. Maawa ka sa akin. Ang tagal kong iningatan ng sarili ko. Nakakatuwa namang malaman yan na iniingatan mo ang sarili mo para makuha ko lang. Oo, napakinis ang balat mo. Nakakapanlaway kang maigi. Nakakagigil ka. Hindi ko alam kung magagawa kong tigilan ka. Ilang beses na nagmakaawa si Noemi para lang pakawalan siya. Ngunit walang awa siyang pinagsamantalahan ni Hiro. Sa bawat pag-iyak niya, naging magandang musika sa tenga ng binata. Pinagsawaan ang kanyang katawan. Hindi lang si Hiro ang gumawa nito dahil maging ang mga kaibigan niya rin ay pinagsamantalahan ang katawan ni Noemi. Para siyang isang laruan na pinagpasapasahan ng mga kalalakihan. Kahit na hinang-hina na ang kanyang katawan, wala siyang magawa kundi ang umiyak. Nakatali siya. Walang kawala sa kahayupan na dinanas sa kamay ng mga kalalakihan. Namumuo sa kanya ang galit, ngunit masayang nagtatawanan ang mga lalaking bumaboy sa katawan niya. Bawat halinghing nila, sumpa ang sakit kay Noemi. Buong magdamag na naging alipin ang katawan. Nagkaroon din siya ng lapnos dahil ang isang sigarilyo ng mga lalaki ay sa katawan niya ipinapasok. Grabe. Ngayon na lang uli kami naging ganito kasaya. Higit pa sa iniisip ko ang sarap na naranasan ko ngayon. Anong pakiramdam mo, Noemi? Masarap, di ba? Pwede ulit natin itong ulitin sa susunod. Hahanapin na lang uli kita kapag gusto na uli namin maglaro. Demonyo ka! Demonyo kayo ng mga kaibigan mo! Humanda kayo dahil sinisigurado kong pagbabayaran niyo ang ginawa niyo sa akin. Mga hayop! Binaboy niyo ang katawan ko! May lakas ka pa pala para magbatapang. Anong gusto mong ipaglaban? Ang katawan mo? Walang maniniwala sa'yo dahil isa ka lang namang pobre. Hindi ka na lang magpasalamat na ikaw ang napili namin magbigay ng kasiyahan sa amin. Magpasalamat ka dahil bubuhayin pa kita. Pero ito ang tandaan mo. Sa oras na magsumbong ka, alam ko kung saan kayo babalikan. Papatayin ko lahat na may koneksyon sa'yo, lalo ng tiyahin mo. Sinisigurado ko sa'yo kapag nakalabas ang nangyaring ito, mas malala pa dyan ang mangyayari sa'yo. Halang ang mga kaluluwa ninyo! Wala kayong mga puso! Ganun talaga ang buhay. Hindi kailanman magiging patas ang mundo para sa mga kagaya mo. Isa lang kayong laruan para sa amin. Nasa angkan kami ng mayaman at makapangyarihang pamilya. Hindi kami masisira ni numan. Sinisigurado ko sa iyong pagbabayaran niyo to! Makakamit ko pa rin ang hustisya! Hustisya? Naniniwala ka pa rin na mayroong ganyan? Hindi yun para sa inyo. Dahil nabibili ang hustisya. Nababayaran ng batas. Hanggat marami kaming pera, luluhod sa amin ang lahat. Kaya kung ako sa'yo, manahimik ka na lang. Dahil hindi ikaw ang una. At hindi sa'yo matatapos ang lahat. Wala ni isa sa kanila ang nakakuha ng hustisya. Dahil lahat yan, babaunin mo sa kamatayan mo. Hindi na nakapagsalita pa si Noemi. Kahit nakalagan siya ng tali, wala na siyang lakas para kumilos. Binitbit siya ng mga lalaki, isinakay sa sasakyan at iniwang parang basura sa labas. Sinipa siya pababa ng sasakyan sa lugar kung saan siya kinuha.
Yakap ang sarili, nagdurusa sa pighatit sakit. Nang makaalis ang sasakyan, doon na nagdatingan ang mga taong naghahanap sa dalaga. Dahil duguan din ang pribado niyang parte, agad siyang dinala sa ospital. May mga pasa sa katawan at mga paso ng sigarilyo sa balat. Higit pa sa pambababoy ang ginawa sa kanya. Binuhay siyang durog na durog ang pagkatao at naghihinagpis ang kaluluwa. Paulit-ulit na bumabalik sa alaala niya ang mga salitang sinabi sa kanya ni Hiro. Ang mga halakhak nila, para bang hindi siya nilulubayan. Naku, Noemi. Naku po. Anong nangyari sa'yo? Diyos ko, bakit ganito? Ay, Diyos ko po. Hindi makapagsalita ang dalaga. Nakatulala lang siya habang pinagmamasdan ang tiyahin niyang akay ng isa nilang kapitbahay. Alam niya ang sakit na nararamdaman ng tiyahin habang pinagmamasdan ang kaawa-awang dinanas niya sa kamay ng mga taong halang ang kaluluwa. Maaaring magamot ang mga sugat niya sa katawan, ngunit ang lamat sa kanyang kaluluwa ay hindi na malalapatan ng kahit na anong lunas. Nagpunta sa pulis si Tia Belen upang magpatulong sa dinanas ng kanyang pamangkin, ngunit hindi siya pinakinggan ng mga ito. Ang sabi lang ay magsampa sila ng kaso pero hindi sigurado kung kailan sila mahaharap dahil sa dami ng mga kasong inaasikaso nila. Kung nais daw nilang mapabilis ang proseso, kailangan nilang maglabas ng pera. Umuwi ang magtiyahin sa kanilang bahay, bit-bit ang kasawian. Kahit na hindi pa gaanong nakakabawi ang katawan ng dalaga, mas pinili niyang sa bahay na lang siya magpagaling. Nabalitaan din ni Noemi na nasa ospital pa rin ang kaibigan niya dahil sa malaking pinsala na tinamo ng katawan nito dahil sa pambubugbog. Ano ba ang nangyari sa inyo ni Vic? Sinong may gawa sa'yo nito, Noemi? Sabihin mo sa akin kung sino. Sino ang hayop na lumapastangan sa'yo? Tia, si Hiro at ang mga kaibigan niya. Pinagsamantalahan nila ako. Sabay-sabay sila. Binaboy nila ako. Ayoko nang mabuhay, Tia. Ayoko nang maalala ang lahat ng ito. Ayoko na. Gusto ko nang mamatay. Ayoko na. Noemi, makinig ka sa akin. Ilalaban natin ito. Hihingi tayo ng tulong sa mga kinauukulan. Pananagutin natin sila sa kalapastangan ng ginawa nila sa'yo at ang ginawa nila sa kaibigan mo. Lalaban tayo. Hindi ko palalampasin ang ginawa nilang ito. Paano po tayo lalapit sa kinauukulan kung sila mismo ang nasa pwesto? Hawak nila ang batas. Sila mismo ang batas. Paano po tayo lalaban? Hindi natin sila kaya. Nasa kanila ang kapangyarihan. Makinig ka sa akin. Magagawa natin ito ng paraan. Maniwala ka lang. Kaya nating mapanagot ang sino mang gumawa nito sa'yo. Ipaglalaban natin ito. Paano yung kahihiyan na dala nito? Wala na akong dignidad. Pinatay na lang sana nila ako kesa binuhay pa para harapin ang mapanghusgang mundo. Ayoko na. Huwag mo na munang isipin yan. Huwag na muna, Noemi. Mahigpit na yakap lamang ang ibinahagi ni Tia Belen sa kanyang pamangkin. Ang batang iningatan niya ng buong buhay ay lalapastanganin lang ng kung sino. Hindi niya sukat akalain na darating sila sa puntong ganito.
Lalo na at simpleng pamumuhay lang ang meron sila, ngunit lahat ng yon ay gumuho dahil lang sa kasamaan ng isang tao. Gumawa ng paraan si Belen. Humingi siya ng tulong sa mga magulang ni Noemi para makasuhan ang anak ng bise-gobernador at mapanagot ang mga kaibigan nito. Gusto niyang makakuha ng suporta para mabigyan ng katarungan ang sinapit ng pamangkin. Ngunit sa halip na suporta, isang masakit na katotohanan ang hinarap niya. Dahil sinabi lang sa kanya na mas magandang manahimik na lang sila dahil baka pati ang buhay nila ay mapahamak. Tanggapin na lang daw ni Noemi ang nangyari. Ang ipagpasalamat niya ay binuhay pa siya ng mga ito. Hindi makapaniwala si Belen sa mga salitang narinig niya. Para siyang mag-isang nakikipaglaban sa karapatan ng pamangkin. Mag-isa niyang kinukuha ang hustisya sa sapilitang pagnanakaw sa dangal ni Noemi. Hindi na rin siya kinausap ng mga magulang ng dalaga dahil nais na nilang tuluyang putulin ang koneksyon nila sa kanya. Maging sila ay takot na bawian ng pamilya ni Hiro. Noemi, sige na. Kainin mo na muna ito. Kahit 2 subo lang. Tingnan mo, nangangayayat ka na. Sige na. Masarap to. Hindi ba ito ang paborito mong niluluto ko? Tingnan mo oh, dinamihan ko to ng sampalok. Maasim to. Tapos binilang kita ng prutas. Mamaya dadalhin ko rito. Sige na oh, susubuan na kita. Ayokong kumain! Ayoko! Hayaan niyo na lang ako mamatay sa gutom. Gusto ko nang mamatay. Ayoko na ng ganitong buhay. Araw-araw pinapaalala sa akin kung anong ginawa nila. Sa tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, naaalala ko ang mga mukha nila. Kung paano sila maging masaya habang nagdurusa ako. Ayoko nito. Ang dumi-dumi ko. Huwag mong sabihin yan. Nandito ako para sa'yo. Hindi ba tayong dalawa ang magkasama? Hindi kita iiwan. Magkakampi tayo sa lahat ng laban. Tutulungan kitang maging maayos ulit. Alam kong mahirap ito, pero maniwala ka lang, Noemi. Huminga ka ng malalim. Nandito lang si Tia. Nandito ako. Ililigtas kita, huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Nandyan lang sila sa paligid. Hinahawakan nila ako para hindi makawala. Andyan sila. Ayan sila. Ayan na sila. Layuan niyo ako. Bitawan niyo ako. Parang awa niyo na. Maawa na kayo sa akin. Huwag niyo tong gawin. Tulungan mo ko. Ayaw nila akong lubayan. Paulit-ulit silang tumatawa habang nakikita nilang umiiyak ako. Tulungan mo ko. Hindi na napigilan ni Tia Belen na bumuhos ang mga luha habang yakap ang pamangkin. Pinipilit niya itong pakalmahin, ngunit wala itong ginawa kundi ang sumigaw. Nawawala na sa katinuan si Noemi. Minsan nakatulala lang siya. Minsan naman ay walang humpay na sumisigaw. Sinasaktan niya rin ang kanyang sarili, kaya napipilitan si Tia Belen na itali ang pamangkin. Pero kapag ginagawa naman niya ito, sumisigaw lang ang dalaga. Para bang binabalik sa kanya ang naranasan niya. Patawarin mo ko, Noemi. Hindi ko gustong itali ka pero kailangan ko itong gawin para hindi mo saktan ang sarili mo. Kailangan ko lang umalis sa ngayon. Pasensya ka na ha. Magiging maayos din ang lahat. Hindi ako titigil hanggat hindi nila pinagbabayaran ang ginawa nila sa'yo. Unang nagtungo ng Kapitolyo si Belen para makausap ang bise-gobernador.
Ngunit hindi siya pinayagan ng mga tao nito, kaya maghapon siyang nagtiyaga para hintayin ang paglabas nito. Naabisuhan na kasi silang hindi siya maaaring tanggapin sa loob ng Kapitolyo dahil na rin sa pagsampa niya ng kaso kay Hiro. Pinaparatangan siya nakakampi ng kabilang partido na sinisiraan sila, lalo na at nalalapit na ang halalan. Sa katunayan, marami ang naniniwala sa mga sinabi ng bise-gobernador dahil sa halip na sila ang kaawaan, sila pa ang nagmumukhang masama. Ang daming masasakit na salita ang ibinato ng mga taga-suporta ng pamilya ni Hiro. Ngunit hindi yun naging hadlang para ipaglaban ni Belen ang karapatan ng kanyang pamangkin. Habang naghihintay sa labas si Belen, lumabas na rin ang bise-gobernador. Kasama pa nito ang anak niyang Halang, ang kaluluwa. Vice Gov! Kausapin niyo ako! Tulungan niyo akong mabigyan ng hustisya ang pamangkin kong ginahasa ng anak mo! Huwag niyo ibahin ang kwento dahil mabuting bata si Noemi! Panagutin niyo ang anak niyong rapist! Nagalit ang bise-gobernador sa inaasta ng matanda, kaya pinakaladkad dito palayo ng Kapitolyo. Kahit nahirap ang matanda, baliwala lang sa mga tauhan ng bise-gobernador ang paghila sa kanya. Itinulak pa siya na naging dahilan upang bumagsak siya sa lupa. May mga sugat siya sa katawan dahil sa naging pagkaladkad sa kanya. Pinagbantaan din siyang sa oras na bumalik siya roon, baka ipapatay na lang siya. Patuloy na sumisigaw ng hustisya si Tia Belen sa labas ng Kapitolyo habang binabanggit niya ang ginawa ng anak ng bise-gobernador sa kanyang pamangkin. Hindi niyo matatakasan ang mga ginawa niyo! Halangang kaluluwa ng anak mo! Binaboy niya ang katawan ng pamangkin ko! Nag-aalaga ka ng isang kriminal! Nagpalaki ka ng isang masamang tao! Nasaan ang ipinangako mo nun sa amin? Napoprotektahan mo ang bawat taong nasasakupan mo! Paano mo gagawin yon kung ang anak mo na mismo ang kalaban ng batas? Nauubusan na ng boses si Belen sa pagsigaw niya. Ngunit kahit nagaano niya kalakas ipagsigawan ang krimen ni Hiro, walang tenga na nakikinig sa kanya. Nang gabing yun, pauwi na ang matanda. Nang harangin ng isang mamahaling sasakyan ang sinasakyan niyang tricycle. Sapilitan siyang ipinasok sa loob ng kotse kung saan naroon si Hiro. Bakas ang galit sa mukha ng binata. Aburido rin ito habang nakikipagmatigasan ng titig sa kanya. Halatang walang pagsisisi sa mga mata niya. Alam mo ba kung anong ginawa mo? Pinapagalitan ako ng tatay ko dahil sa pag-eskandalo mo. Hindi ka man lang ba nahihiya sa sarili mo? Matanda ka na, kaunti na lang lalamunin ka na ng lupa. Pero mas pinipili mo pa rin bigyan ako ng sakit ng ulo. Walang yaka! Ikaw pa ang may lakas ng loob na magalit! Samantalang ikaw na ang may kasalanan! Baka nakakalimutan mo ang ginawa mo kay Noemi! Hindi ko makakalimutan yon dahil masarap siya. At yun ang isa sa pinakamasayang gabi na mayroon kami ng mga barkada ko. Hayop ka! Demonyo! Wisit naman! Ang sakit sa tenga ng boses mo! Alam ko na ang gusto ng mga katulad mo. Sige, magkano ba ang kailangan mo para manahimik ka na? Huwag mong sirain ang karir na sinisimulan ko. Hindi ako papayag na ang isang hamak na tulad mo ang sisira sa pangalan ng pamilya namin. Magkano ang katahimikan mo? 5,000? 10,000? Sabihin mo, ibibigay ko yan sa'yo dahil alam kong yan lang ang hinahabol mo sa akin. Ginagamit mo lang ang nangyari kay Noemi para makahutot ka ng pera. Alam ko yung galawan ng mga mahihirap na gaya mo. Pera lang ang katapat ng katahimikan nyo. Sa tingin mo ba, yan lang ang halaga ng buhay na inagaw mo sa pamangking ko? Walang yaka! Demonyo kayo ng pamilya mo! Pare-pareho kayong lahat! Aray! Ano ba? Hawakan yung maigi ang matandang yan. Huwag mo akong sasaktan.
Dahil baka magsama kayo sa hukay ng pamangkin mo. Wala na akong panahon pa para makipagtalo sa'yo. Sabihin mo na lang, magkano ang kailangan mo? Sinasabi ko sa'yo, pagbabayaran mo ang ginawa mong ito. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakikitang nagdurusa ka. Kaya nga bibigyan kita ng pera dahil magbabayad na ako. Manahimik ka na at itigil mo na yung paggawa ng iskandalo. Alam mo kung bakit? Kahit sa harapan ka pa ng Kapitolyo o ng munisipyo magsisigaw ng katarungan, wala kang makukuha. Walang maniniwala sa'yo at walang magbibigay sa'yo ng simpatsya. Binibigyan mo lang ng kahihiyan ng pamangkin mo. Pinagsisigawan mo sa lahat ang nangyari sa kanya. Pamangkin ko pa ang dapat na mahiya. Kayo ang lumapastangan sa kanya. Kayo ang may atraso. Kaya dapat kayo ang mahiya dahil mga kriminal kayo. Babae siya. At ang mga babaeng pinagkakalat na ginahasa sila ay isang kahihiyan sa lipunan. Kaya kung gusto mo pang pangalagaan pa ang natitirang dignidad ng pamangkin mo, tumahimik na kayo. Huwag mo na siyang ipahiya palalo. Huling beses na ito na pagbabantaan kita. Dahil sa oras na gumawa ka ng bagay na ikasisira ng pangalan ng pamilya ko sa darating na kampanya, magkakaalaman tayo. Huwag ninyo akong sisisihin sa kaya kong gawin. Isinampal ni Hiro sa mukha ng matanda ang 10,000 kabayaran sa sinasabi niyang kahihiyan na dinanas ng kanyang pamangkin. Umuwi si Tia Belen ng bahay na bitbit ang galit. Naabutan niya si Noemi na nakatulog na. Nilapitan niya ito. Tinitigan ang kaawa-awang sinapit ng isang dalaga na noon ay bibo, maganda at puno ng pangarap. Lahat ng iyon ay wala na. Ngayon ay sinasabing nakakahiya dahil lang sa hindi niya kagustuhang gahasain. Nagtatago siya sa lahat, samantalang ang mga kriminal na gumawa ng masama sa kanya ay hayagang nagpapanggap na maamong tupa at nakikipagkapwa-tao. Tunay ngang walang pantay na hustisya sa mundo. Ang taong nasa itaas, mananatiling nasa itaas. Hindi maabot, hindi mabibigyan ng parusa. Hindi ako papayag na ganito lang ang mangyayari sa'yo, Noemi. Igaganti kita, kahit kapalit pa nun, ay ang muli kong pagharap sa kadiliman. Kahit na ayaw ko nang balikan ang nakaraan ko, handa akong yakapin ito. Maibigay ko lang ang hustisyang nararapat sa iyo. Lahat sila, sisingilin ko. Hanggang sa huling dugong papatak sa lahi nila, pagbabayaran ito. Nagtungo si Belen sa kanyang kwarto. Sa ilalim ng kama, kinuha niya ang isang lumang baol. Nang buksan niya yon, bumungad sa kanya ang librong itim at ang mga gamit niya sa pangkukulam. Simula nang alagaan niya si Noemi, ipinangako niya sa kanyang sarili na ititigil na niya ang pangkukulam dahil nais niyang magkaroon ng normal na buhay kasama ang pamangkin. Ngunit ngayon, hindi niya inaasahan na babalikan niya ang kadilimang minsan niyang tinalikuran. Ito pa rin pala ang tatawag sa laman niya upang makapaghiganti. Ikaw na lang ang natitira kong kakampi. Ikaw na lang ang hustisyang kaya kong lapitan. Lahat sila, matitikman nila ang pait ng galit ko. Higit na mas masakit, higit na mas malupit ang ibabalik ko sa kanila. Hindi magiging ligtas ang kaluluwa nila sa paghihiganti kong ito. Binawi ni Belen ang itim na kapangyarihan. Nagritual siya upang damahin muli ng kanyang kaluluwa ang bigay na lakas nito. Bawat galit sa puso niya, bawat paghihiganti ang siyang bumuhay muli sa kanyang kakayahan. Nararamdaman ng bawat laman niya ang pagkabuhay ng kaluluwa niyang minsang tinalikuran ng ganitong gawain. Bumigat ang ihip ng hangin. Ang mga kandilang binuksan niya ay unti-unting nauupod. Sa pagdilat ng mga mata niya, alam niyang tanga na niya muli ang gabay ng itim na kapangyarihan. Kinabukasan,
umalis si Belen upang magpunta sa isang pagtitipon kung saan naroon si Hiro. Nakatanaw lang siya sa malayo at natatakpan ng iilang mga tao. Mula sa hangin, ibinubulong niya ang kulam na ginagawa niya. Malakas ang kapangyarihan niya na mas pinapalakas ng galit sa puso niya. Habang nagsasalita ang binata sa harapan ng mga tao, pumasok sa bibig niya ang itim na usok na tinangay ng hangin. Sandali pa siyang nabulunan. Nararamdaman ni Belen ang pagpasok ng sumpa sa katawan ng binata. Magsisimula na ang lahat. Umpisa na ng paniningil. Mararanasan mo rin ang magmakaawa na walang ibang makakarinig. Nagsisimula pa lang tayo dahil sinisigurado kong bawat paghinga mo, pagbabayaran mo ang walang kamatayan na sakit. Damahin mo yan ng paunti-unti dahil yan ang magpapaalala sa iyo ng kasalanan mo. Kung wala kaming laban sa batas na hawak nyo, sinisigurado ko sa iyong wala ka ring laban sa batas na hawak ko. Sandaling nangitim ang mga mata ni Belen na nagsanhi para maging selyado ang ritual na ginawa niya kay Hiro. Agad na rin siyang umalis, ngunit narinig niya pa ang mga kasinungalingan na pangako ng mga politiko. Nawala na siya ng ganang pakinggan ng mga yon dahil siya na mismo ang nakaranas ng kalupitan ng mga nasa kinauukulan. Alam niyang magaling lang sila kapag kailangan nila ang boto ng tao, ngunit kailanman hindi sila magiging kakampi ng mga naaapi. Sa paglipas ng mga araw, nakatanggap ng balita si Belen tungkol sa kalagayan ni Hiro. May kung ano raw na nangyayari sa binata dahil nagiging tuliro ito. Nang nakaraang nagpunta sila sa Kapitolyo, bigla na lang daw nagwala ang binata dahil may sumusunod sa kanyang isang halimaw. Panay lang siya sigaw na naging dahilan upang magkagulo sa loob ng Kapitolyo. Nagmamakaawa raw itong wag siyang lalapitan o wag siyang sasaktan. Masaya na si Tia Belen sa mga narinig niya dahil alam niyang nagsisimula ng gumanti ang kadiliman para sa kanila. Alam mo ba ang nangyari sa lalaking lumapastangan sa'yo, Noemi? Unti-unti na niyang pinagbabayaran ng lahat. Hindi lang siya, dahil lahat ng mga lumapastangan sa'yo, pare-pareho silang magdurusa ng panghabang buhay. Huwag ka nang mag-alala. Ipinaghihiganti ko na kayo ni Vic. Hindi na nila kayo masasaktan pa. Nasaan si Vic? Nagpapagaling siya ngayon sa bahay nila. Naging maayos na siya kahit paano, pero hindi pa rin siya nakakapaglakad. Gusto mo bang puntahan natin siya? Alam kong gusto ka rin niyang makita. Nagdala ko ng gulay sa kanila nung isang araw, kinakamusta ka rin niya. Ayokong lumabas. Ayokong makita nila ako. Pakiramdam ko mga halimaw silang kinakain ako ng buhay. Hinaplos ni Belen ang buhok ng kanyang pamangkin. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting umaayos ang kalagayan ni Noemi. Hindi na siya kailangan pang itali. Nakakausap na rin siya at kumakain na ng kusa. Hindi pa man talaga tuluyang bumabalik sa ayos ang lahat. Ang mahalaga para kay Belen ay lumalaban na muli ang kanyang pamangkin. Umaasa si Belen na makabawi na ng lakas si Noemi dahil malaki ang ibinagsak ng kanyang katawan. Naibabalik na rin kasi ang sigla ng dalaga. Ang hindi lang magawa ni Noemi sa ngayon ay ang magpakita sa mga tao dahil pakiramdam niya lahat sila ay huhusgahan ang isang tulad niya. Kahit na walang salitang naririnig sa kanila, alam niyang ang mga taong biktima ng karahasan ay nagiging iba sa paningin ng nakakarami. Yun ang ayaw niyang maranasan dahil bumabalik lang din sa kanya ang lahat ng mapait na dinanas niya. Hindi rin naman siya pinilit ng tiyahin. Gusto niyang si Noemi mismo ang magdesisyon kung handa na ba siyang lumabas ng bahay. Isang araw, dumalaw si Vic sa kaibigan niya.
Naka-wheelchair ito at may mga naiiwan pang galos sa mukha. Pero kahit na paano ay nagiging maayos na rin ang kanyang kalagayan. Kumusta na po si Noemi, Tia Belen? Gising na po ba siya? Nagdala po ako ng paborito niyang pagkain. Alam ko po na miss niya na ito dahil matagal na po siyang hindi nakakakain ito. Nagiging maayos na ang kalagayan niya. Kaunti na lang babalik na siya sa dati. Oo, andyan siya. Sandali lang, sasamahan na kita papunta sa kwarto niya. Hindi po ba mas maganda kung lumipat na lang kayo ng lugar? Kasi po, parang lahat ng parte sa bayan natin, nagpapaalala ng masalimuot niyang nakaraan. Mas mainam po siguro sa kanya kung bagong environment naman, kung saan malaya po siya makakagalaw. Yun po ay suggestion ko lang. Malaking tulong po yun para sa mental health ni Noemi. Lalo na po at malalang trauma ang inabot niya. Salamat sa pag-alala sa pamangkin ko, ha? Huwag kang mag-alala, darating din tayo dyan, Vic. Sa ngayon, gusto ko munang makita ang pagdurusa ng mga taong gumawa niyan sa kanya. Unti-unti na nilang pinagbabayaran ng lahat. Dahil kung ipinagmamalaki nilang hawak nila ang hustisya, ako na ang magbibigay nun sa kanila. Tatapusin ko ang kayabangan nila. Pinakiusapan ni Belen na samahan muna ni Vic ang pamangkin dahil may pupuntahan lang siya. Pumayag naman ang binata dahil sa kanya lang din malapit si Noemi. Pinapagaan ni Vic ang kalooban ng kaibigan at iniiwas siya na maisip ang nangyari sa kanya. Si Belen naman ay nagpunta sa bayan kung saan nasa munisipyo si Hiro. Naririnig niya ang sigawan ng mga tao kaya hindi niya mapigilan na mapangiti. Nilapitan niya ang lugar na pinanggagalingan ng gulo. Nakita niya ang binata na nakaupo sa lapag. Nakahawak sa kanyang ulo habang inuuntog niya ito. Bakas din na may punit ang damit niya. Halatang wala na nga siya sa katinoan at hindi na niya mababawi pa ulit ang tamang pag-iisip. Layuan niyo ako. Ano bang kasalanan ko sa inyo? Huwag kayong lalapit sa akin. Sinasabi ko sa inyo, ipapapatay ko kayo. Makapangyarihan ng pamilya namin. Anak ako ng vice governor, kapatid ako ng mayor, at ako na ang susunod sa yapak nila. Kaya lahat kayo, iisa-isahin ko kayong papatayin. Layuan niyo ako! Papatayin ko kayo! Tigilan niyo ako, mga halimaw kayo! Samot-saring bulungan ang naririnig ni Belen. May mga kumukuha ng video sa nangyayari kay Hiro. Alam niyang magagamit itong panlaban sa pamilya nila, lalo na at nalalapit na ang halalan. Lahat ng lihim ng pamilya nila, sinabi na ni Hiro. Lalo na ang pagpatay nila sa iba pang walang muwang na tao. Sa sariling bibig na niya lumalabas ang kasiraan ng pamilyang pinanghahawakan niya. Ang sinasabi niyang kapangyarihan na hindi maaalis sa kanila. Nagkakagulo maging ang mga tauhan sa munisipyo dahil wala sa kanila ang makalapit sa binata. Natatakot sila na baka bigla silang saktan, lalo na at ang sarili nito ay sinasaktan niya rin. Layuan niyo ako. Mga halimaw kayo. Tama na, nabibigin na ako. Huwag niyo akong tawagin sa pangalan ko. Ikaw, hindi ba pinatay na kita? Bakit ka pa nagpapakita sa akin? Hindi, huwag, tigilan niyo ako. Huwag niyo ako susundan. Parang awan niyo na. Huwag niyo ako susundan. Sige lang, may mga susunod pang mangyayari sa inyo. Di ba matapang ka? Ngayon mo ilabas ang tapang na yan, bata. Ngayon mo ipamukha sa aming lahat na hindi kayo maaaring galawin dahil hawak nyo ang batas. Ngayon, tingin mo ba kaya ka pang ipaglaban ang batas na yan? Tumalikod si Belen na may malawak na ngiti sa labi. Nagsisigaw pa si Hiro habang binibitbit siya ng mga tauhan ng kanilang pamilya. Pinusasan din siya para hindi makakilos. Nahihirapan silang pasunurin siya dahil sa lakas niya.
Wala siyang ibang kinakausap at kahit na pinapakinggan. Dahil ang alam niya lang, maraming halimaw na sumusunod sa kanila. Isinakay siya sa sasakyan para matigil lang siya sa pagsigaw. Narinig pa ni Belen ang usapan ng mga tao na nababaliw na si Hiro kaya hindi na nila ito iboboto sa darating na halalan. Marami na rin silang nalaman tungkol sa sikreto ng pamilya nila. Kaya ngayon, para bang namulat na ang mga tao sa kasamaan ng iniidolo nilang politiko. Lahat lang pala ng pinapakita sa kanila ay pagpapanggap lang. Unti-unti na silang bumabagsak. Pinagbabayaran na nila ang mga pagkakasala nila sa ibang tao. Ito ang gusto ko. Hindi ko akalain na makalipas ang mahabang panahon na tumigil ako sa pangkukulam, kakampihan pa rin ako ng kadiliman. Ibibigay niya pa rin ang parusa na mas higit sa hiniling ko. Sa paglipas ng mga araw, mas lalong umugong ang bali-balita patungkol kay Hiro. Hindi na siya nakakausap ng matino at ang mga kaibigan niya ay ganun din. Pare-pareho silang nasisiraan ng bait. May mga nilalang silang nakikita, may mga tao silang binabanggit. Mga kaluluwa ng mga taong pinaslang nila. Dalawa sa mga kaibigan ni Hiro na nanamantala kay Noemi ay namatay dahil sa isang engkwentro. Nang agaw raw ito ng baril kaya napatay ng pulis. Nang sumailalim sila sa test, naging positibo sila sa droga na naging dahilan para makita itong rason kung bakit sila nababaliw. Lumalabas na ang kabaliwan nila ay dahil sa pagkaluto ng mga utak nila sa droga. Dahil alam ni Belen na kahit tignan ng doktor ang mga yon, wala silang makikitang sakit. Maliban na lang sa pagiging positibo nila sa pinagbabawal na gamot. Naging dahilan din yon upang maibalita ang ginagawa ni Hiro, ang ilan pang sikretong laboratorio ng droga na pag-aari ng kanilang pamilya ay naisiwalat dahil na rin kay Hiro. Maraming tao ang nag-aabang sa mga kaganapan sa kanilang pamilya. Tia, may itatanong po sana ako. Kanina kasi, galing ako sa kwarto nyo. May nakita akong itim na libro. Para po saan yun? Parang ngayon ko lang po kasi nakita yun eh. Nung buksan ko, wala naman po ako makitang nakasulat. Kayo po ba ang may-ari nun? Pamana yun sa akin ng aking lolo. Yun ang ginamit ko para maibigay ang tamang batas para sa'yo. Yan ang tangi nating kakampi sa lahat. Tamang batas po ng hustisya? Ano pong ibig niyong sabihin? Kayo po ba ang dahilan kung bakit gano'n ang nangyayari sa mga walang yang lalaki na yon? Paano po nangyari na ang isang librong itim na walang sulat magagawa ang sinasabi ninyo? Oo, ako nga ang gumawa nun sa kanila. Dahil yun lang ang nakikita kong paraan para magdusa sila. Hindi pa ako tapos. May mas masakit pang parating para sa buhay nila. Inuunti-unti ko lang to para mas madama nila ang galit ko. Hindi na kumibo pa si Noemi. Nararamdaman niya ang tuwa. Narinig niya lang ang balita ng nangyari kay Hiro nang minsang may mag-usap na dalawang kapitbahay malapit sa bahay nila. Hindi rin kasi siya pinapahawak ng cellphone ng tiyahin sa kadahilanan na baka makasama ito sa kanya. Nang araw na yon, sinubukan ng dalaga na lumabas-labas kahit saglit. Kung saan hindi niya pa rin kayang magpakita sa mga tao. Kahit wala namang nakatingin sa kanya, pakiramdam niya ay napakaraming mata sa paligid niya. Umuwi na po muna tayo, Tia. Hindi ko po talaga kayang lumabas ngayon. Nanginginig po ang laman ko eh. Pakiramdam ko kahit ang mga puno sa paligid ko, may mga matang humuhusga sa nangyari sa akin. Tara na po. Sige na, halika. Ihahatid na muna kita sa bahay. Sigurado ka bang kaya mo? Magpupunta muna ako sa pwesto para makakuha ng lulutuin kong ulam. Ano bang gusto mo? Gusto mo bang kumain ng may sabaw o gulay na lang? Gusto ko po sanang makakain ng sinigang. Sige,
Ipapakisuyo na lang muna kita kay Helen. Saglit lang naman ako mawawala. Babalik din ako agad ha. Umuwi ang magtiyahin. Nanatili lang si Noemi sa loob ng kwarto niya kung saan ang kapitbahay nila ang pansamantala niyang kasama. Ayaw kasi ng matanda na maiwan mag-isa ang kanyang pamangkin. Alam niyang hindi makakatulong kay Noemi kapag siya lang ang nasa bahay. Bago umuwi si Belen, dinaanan niya ang bahay ng pamilya ni Hiro, kung saan pansin niya kung gaano karaming tao ang nasa labas. Ang mga katulong nila ay bakasang takot sa mga mukha. Upang malaman niya ang nangyayari, lumapit ang matanda para magsimulang magtanong sa kalagayan ni Hiro. Talaga ba? Ang ibig sabihin, tuluyan ang nabaliwang anak ni Vice Gov? O paano na yan? Magiging malaki epekto nito sa political campaign nila. Malakas pa naman ang kalaban nila. Mukhang mabubura na sila sa linya ng mga politiko sa ating lugar, ano? Ang dami na nilang kaso. Lahat yun nakukuhanan sila ng ebidensya. Lalo na at kay Hiro na mismo nang gagaling ang mga ginawa ng pamilya nila. Sandali pa siyang nakipag-usap sa mga katulong, kung saan sila rin mismo ang nagpatunay kung gaano nga ba kasama ang respetadong pamilya. Hindi lang sila naglalabas ng hinaing nila dahil alam nilang walang maniniwala sa kanila. May takot din silang nararamdaman dahil baka mapadali ang kanilang mga buhay. Alam kasi ng mga katulong kung ilan na ba ang mga katulad nilang pinatay sa loob mismo ng mansyon. May mga kababaihan ding inabuso na sa halip na magsumbong, pinilit na lang itago ang nangyari sa kanila. Gamit na gamit nila ang kapangyarihan dahil lang nasa mataas silang estado at posisyon sa buhay. Malawak ang ngiti ni Belen habang naglalakad siya pauwi sa kanilang bahay. Gusto sana niyang makita ng harapan ang nangyari kay Hiro, ngunit hindi sila pinapahintulutan na makapasok sa loob ng bahay. Ang alam lang ni Belen, hindi na nila maaagapan pa ang nangyayari sa lalaki. Marami na ring mga balita ang nagkalat tungkol sa eskandalo na ginawa ni Hiro. Kinabukasan, maagang nagising si Belen upang maghanda ng magiging almusal nila. Hihintayin na lang natin tong kumulo, tapos kakain na tayo. Naayos mo na ba yung mga gamit mo? Bukas pupunta ako sa school nyo. Magtatanong ako doon kung ano bang pwedeng gawin para mahabol mo yung mga lesson nyo. Sigurado ka ba talaga na gusto mong ituloy ito? Pwede namang next school year na lang magtuloy sa pag-aaral. Opo, gusto ko pong ituloy. Nababagot na po ako sa bahay eh. Habang nag-uusap ang magtiyahin, narinig nila ang sunod-sunod na pagkatok sa pinto. Nang buksan yon ni Belen, bumungad sa kanya ang mga tao ni Mayor. Anong kailangan niyo sa amin? Bakit narito kayo? Nagtanong ang isang lalaki kung naroon ba si Noemi. Bilang pagprotekta sa pamangkin, sinabi niya na wala roon ang dalaga. Pero hindi naniniwala ang mga tauhan ni Mayor. Kahit na wala siyang kasamang mga pulis, pinasok nila ang bahay at dinakip si Noemi. Sumisigaw at humihingi ng tulong ang dalaga, ngunit sapilitan siyang dinala ng mga lalaki. Ibalik niyo ang pamangkin ko! Mga walang iya kayo! Tulong! Tulungan niyo kami! Galit na galit ang matanda habang ang mga taong nasa paligid nila ay nakatingin lang. Wala sa kanila ang kumikilos dahil alam nila na malaking tao ang makakabangga nila. Dahil sa galit ng matanda, mas lalo niyang pinalakas ang ritual sa pangungulam. Ibinuhos na niya ang kanyang lakas para lang maparusahan ng higit na mas malala si Hiro. Kung may masamang mangyayari sa pamangkin, sinisiguro ng matanda na bawat miyembro ng pamilya ng binata ay sisingilin niya. Ipapataw niya ang sumpa hanggang sa susunod na henerasyon ng kanilang lahi. Tia Belen, halika po, sumama po kayo sa amin.
Nahabol po ng mga kapitbahay natin ang sasakyan na kumuha kay Noemi. Naroon po siya sa barangay ngayon. Ang pamangkin ko, bakit ba ganito ang ginagawa nila sa amin? Hindi pa ba sila nasiyahan sa pang-aabuso nila at hindi sila napatawan ng hukuman? Hindi talaga nila titigilan si Noemi. Mga walang iya! Nagmamadali si Tia Belen na magpunta sa barangay kung saan walang humpay na umiiyak ang dalaga. Tumigil lang siya nang makita ang tiyahin. Mahigpit na nagyakap ang dalawa. Bakas din ang panginginig ng dalaga. Halatang takot na takot siya sa mga nangyari. Bumabalik sa kanya ang mga kahayupan na ginawa sa kanya ni Hiro. Tia, papatayin nila ako. Sa akin nila sinisisi ang nangyayari kay Hiro. Gusto nila akong parusahan sa mga nangyayari sa pamilya nila. Huwag mo akong iiwan, Tia. Ayoko sumama sa kahit sino. Kumalma ka na. Huwag kang mag-alala. Hindi ka na nila makakanti pa. Lahat sila, pare-pareho lang silang pamilya na magdurusa sa ginagawa nilang ito sa atin. Hindi ako papayag na hindi sila magdurusa. Pinipilit nila kung ilabas ang lahat ng kaya ko. Kaya ngayon pagbibigyan ko sila. Ibibigay ko sa kanila ang hinahanap nila. Umuwi ang magtiyahin sa kanilang bahay kung saan narinig nila ang usap-usapan ng mga kapitbahay. Hindi ito patungkol sa kanila, kundi tungkol sa pamilya ni Hiro. Kanina lang daw ay nasaksak si Hiro matapos siyang makapanakit sa bayan dahil nawawala na siya sa sarili. Patuloy niyang isinisigaw ang ginawa niya kay Noemi, isang bagay na nagbigay ng malakas na ebidensya para makasuhan siya. Magpahinga ka na, Noemi. Pakinggan mo itong paborito mong kanta para kumalma ka. Hayaan mo, hindi kita iiwan. Hindi ako papayag na kukunin ka ulit nila sa akin para lang saktan. Kahit na paano ay kumalma ang dalaga. Nang gabing yun, nagsindi ng 7 kandila si Belen upang isagawa ang pinakamalakas na ritual. Pinalibot niya ang mga kandilang sinindihan niya habang sa loob ng palibot ng mga kandila ay nakaupo siya. Taimtim niyang binibigkas ang ritual. Ito ang pinakamakapangyarihang ritual na magagawa niya sa buong buhay niya, kung saan sarili niyang kaluluwa ang sakripisyo. Wala na siyang pakialam doon dahil ang gusto niya lang ay ang maipataw ang pinakamabigat na sumpa sa pamilya ni Hiro. Ilang beses niyang tinawag ang sugo ng dilim na dininig naman ang kahilingan niya. Kinabukasan, may mga nagpunta sa bahay nila. Hindi na ito tauhan ng pamilya ni Hiro. Mga taong nag-alok sa kanila ng tulong para makasuhan ang anak ng bise-gobernador. Hindi tumanggi ang matanda kung saan naglabas ng maraming ebidensya tungkol sa ginawang kahayupan ni Hiro. Sa unang pagkakataon, may nakinig na sa kanila. Kasabay nun ay ang unti-unti na ring pagbagsak ng kabuhayan ng pamilya ni Hiro. Lahat sila ay sangkot sa sumpang ipinataw ni Belen. Bawat pamilya nila hanggang sa mga susunod na henerasyon ay magdurusa. Kahit ang mga hindi pa ipinapanganak, bitbit na nila ang sumpa na dala ng pamilyang kinagagalitan niya. Nakarating na po ba sa inyo ang balita? Dinala na sa mental hospital si Hiro dahil masyadong malala na ang pagkabaliw niya. Nagkaroon din daw po siya ng sakit dahil may mga bukol na tumubo sa bawat parte ng katawan niya. Nakita ko nga po kanina kung paano siya dinakip ng mga pulis. Sumisigaw siya na parang may mga nananakit sa kanyang nilalang na hindi niya nakikita. Nakakatakot po siya. Maraming salamat naman at nabigyan na ng hustisya ang nangyari sa inyo ni Noemi. Ang mga ginawa nilang pagkakamali ang nagdala sa kanya sa sumpa na yan. Tapos, narinig ko rin po na parang unti-unti na rin nauubos ang kabuhayan ng pamilya nila. Parang pati ata yung mga kapatid ni Hiro, nasisiraan na ng bait. Ang sabi nga po, baka nasa pamilya talaga nila ang pagiging baliw.
matatanggal na rin yata sila sa pwesto. Tama lang ang mga nangyayari sa kanila. Damahin nila ang walang kamatayang sumpa ng pamilya nila. Hindi pa rito natatapos ang lahat dahil habang buhay nilang pagbabayaran ng mga kasamaan na ginawa nila sa ibang tao. Sa mga balitang naririnig ni Belen, mas lalo siyang nakakaramdam ng kaginhawaan sa kanyang sarili. Alam niyang kahit na wala na siyang maging balita sa pamilya ni Hiro, nararamdaman ng kaluluwa niya ang pagpapahirap sa kanila. Nasira na ang reputasyong iniingatan nila dahil hindi lang si Noemi ang nagsampa ng kaso sa ibang miyembro ng pamilya ni Hiro. Dahil may iba pa silang naging biktima na ngayon lang nagkaroon ng lakas ng loob na lumaban. Dahil alam nilang wala ng kapangyarihan ang mga taong minsang umabuso sa kanila. Hayag na sa lahat ang mga kasamaan na nagawa nila. Kaya kahit na anong gawin nila ay hindi na sila muli pang papakinggan at pagkakatiwalaan ng sambayanan. Sa paglipas ng mga linggo, nagpasya na rin si Belen na umalis ng kanilang bayan upang manirahan sila ng pamangkin sa malayong lugar. Nasaan po tayo, Tia? Dito na tayo titira. Malayo na tayo sa mga taong gumawa ng masama sa'yo. Aayusin nating muli ang buhay natin. Dahil nakaganti na tayo, nakakuha na tayo ng hustisya. Habang patuloy pa rin nilang pinagdurusahan ng lahat. Hindi niyo na po babawiin pa ang sumpa sa kanila? Selyado na ang kulam na ginawa ko. Hindi ko na yun kailanman mababawi. Wala rin sa pamilya nila ang makakaputol ng sumpa. Hanggang sa huling lahi na meron sila, pagbabayaran ng mga kasamaan na ginawa nila. Nakakaramdam lang po ako ng awa para dun sa mga taong madadamay sa sumpa. Lalo na at hindi naman nila alam ang ginawa ng pamilya nila. Wala na tayong magagawa roon. Dahil kung hindi sila naunang gumawa ng masama sa kapwa nila, wala sa lahi nila ang madadamay. Hindi man kasalanan ng bagong silang, kasalanang bitbit naman ang nagluwal sa kanila. Huwag na nating pag-usapan yan. Ang mahalaga, nabigyan na ng katarungan ng lahat. Hindi lang yun para sa'yo, para sa ibang taong kay tagal ding pinagkaitan ng hustisya dahil lang sa pagiging sakim nila sa kapangyarihan. Gusto kong sa bago nating bahay, bagong alaala rin ang mabubuo rito. Wala na ang pait at ang kwento ng mga nakaraan. Nagpakalayo-layo sila sa kanilang lugar upang tuluyang gumaling si Noemi. Dahil tama naman ang mga magulang ni Vic, kung maaalala lang ng dalaga ang bawat sulok ng kanilang bayan, babalik at babalik lang sa kanya ang nakaraan. Nangako naman si Vic sa kaibigan na kapag kaya na rin niyang makabiyahe ng malayo, ay dadalawin na lang niya ito. May huling balita pang nakarating kay Belen kung saan makakasuhan din maging ang bise-gobernador. Dahil naungkat ang unang naging kaso nito. Kung saan may ginahasa din siyang babae noon na pinatay nila. Lahat na ng baho ng kanilang pamilya ay umaalingasaw. Sa ngayon, ang mga nangyayaring karma kay Hiro ang ipinagbubunyi ni Belen. Dahil habang buhay na paghihirap ang bitbit niya, paghihirap na magmumula rin sa kaisipan niya. Ang mga pasakit na bigay ng mga nilalang na siya lang ang nakakakita. Gayunpaman, nanatili pa rin ang pag-asa sa kanilang buhay na magiging maayos ang lahat at muling babalik ang sigla at ang pangarap na nawala kay Noemi. Sisikapin nilang maging bagong tao, mas malakas, mas matatag at puno ng pag-asa. Shout out sa ilan sa mga masusugid nating tagapakinig sa mga istorya ni Lola Telang. Roy Lacandalo, Blair Larinas, Sailin Gidaya, Amiyong, Lynn Mesa, Estela da Silva, Cabral family ng Wawa, Lemery, Batangas,
Karina Buena, Michael Buena, Helda May Godoy, Giant West ng Iloilo, kay Jessil, Helda at Lori, Adela Lee, Miss Zong, Mika Vlog 29, Josefina Fuellas, Gami Ramos, Mrs. Kong, Yamgan, Len TV 2, Joel Marasigan, Rosemary Bautista, Maria Angela Escopete, Joanne Pensocas, Leonisa Cobo, FL Mania SM, Domar de la Cruz, Atin at mga berries ni Stel, Lendi Mutia, Flordeline Castellanes, Lea Maglaya at Ricky Banaag. Maraming salamat sa inyo, mga apo. Aasahan ko kayong muli sa mga susunod na istorya ni Lola Telang.